ano pa rin natin talaga, issue sa bigas, ano? Pero parang, hindi, bagay, umuulit-ulit lang to. Every year, halos may ganyang issue, di ba? Rice shortage, sugar shortage, taas ng presyo. But definitely, one thing is obvious. Yung presyo, talaga pataas ng pataas, di ba? Pataas ng pataas, yung presyo. Kaya kailangan, part na yan ng equation natin, ano, ng mga Filipino. And even, siguro naman, pansin nyo naman, ang presyo ng bilihin naman talaga, kung ikukumpara mo nung year 2000 or 90s or 80s, tumaas talaga. Lahat, masasabi natin, majority, tumaas talaga. So, ano punto natin dyan, no, mga titos and titas? Let the government figure it out kung ano yung dapat gawin. Kasi, syempre, sila naman yung maalam dyan at sila yung may control. So, okay yan, yung mga ginagawa nila, mga measures na yan. Pero, tayo, what is something that we can control? Yung effort natin para makasabay tayo dun sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Diba? That's something that we can, that is within our control. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, di mo makokontrol talaga eh. Kaya yung iba nag-i-invest sa stock market para hindi nga naman matalo ng inflation yung kanilang pera, especially kung nasa savings account lang, nakikipagsapalaran. Pero syempre, hindi rin ganun kadali mag-invest sa stock market or even in properties. So pinag-aaralan po yan. Kailangan mag-develop na skill para kumita ng pera at malabanan mo yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Makasabay ka, ika nga. O, diba? Tito Moves yan. Follow me like for more updates.